Ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, alamin natin ang kahalagahan nito sa kasaysayan at sa pagkamit ng demokrasya. Tunghayan sa report. EDSA at 40. Ngayong araw, muling binibigyang diin ang naging mahalagang papel ng EDSA People Power Revolution sa pagpapanumbalik at pagpapatibay ng demokrasya sa bansa. Naganap mula Pebrero 22 hanggang 25, 1986, ang mapayapang pag-aalsa ng milyon-milyong Pilipino sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue bilang pagtutol sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa loob ng 3 araw, nagtipon ang mga sibilyan, religious groups at miyembro ng militar upang igiit ang pagbabalik ng malayang pagpili at paggalang sa karapatang pantao. Nagsimula actually ito nung pagkamatay ni Benigno Aquino Jr. Ngayon, dahil gusto nila na si Aquino ang umupo bilang presidente, nagkaroon sila ng EDSA People Power. Ipinunto rin na matapos ang 1986 na ibalik ang Kongreso, na ipasa ang 1987 Constitution at muling napalakas ang malayang pamamahayag at malayang hudikatura. Gayunman, naaalala pa ba ng ilang mamamayang Pilipino ang yugtong ito ng kasaysayan ng bansa? Ito yung yung panahon na nagkaisa mga Pilipino upang patalsikin ang tinatawag natin diktadorya noong 80s. Sa kasalukuyan, may ilang kababayan, lalo na ang mga kabataan na hindi na gaanong pamilyar sa mga pangyayari sa araw na ito. Dahil dito, nananawagan ang mga guro at civic groups na palakasin ang edukasyon sa kasaysayan at patuloy na ipaalala ang diwa ng people power sa susunod na henerasyon. Ito yung nais nating iparating sa mga tao, lalo na sa ating henerasyon, ang kahalagahan ng demokrasya. Binibigyan natin ng halaga at inspirasyon ng mga kabataan na huwag mawawalan ng boses. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.